Kumikilos si Pangulong Donald Trump para palayain ang daan-daang barkong pangkalakal na naipit sa Strait of Hormuz. Inanunsyo ni Trump nitong Lunes ng umaga na inilunsad ng Estados Unidos ang Project Freedom para gabayan ang mga na-stranded na barko sa pagdaan sa mahalagang daanan ng tubig sa pagitan ng Iran at Oman. Ayon sa kanya, paubos na ang pagkain at supply ng maraming barko na kailangan ng tripulante at nagbabala siyang gagamit ng puwersa ang Estados Unidos kung tatargetin ng Iran ang makataong proseso. Iginiit ng Washington ang pagbabalik ng kalayaan sa paglalayag dahil halos isang kapat ng pandaigdigang kalakalan ng langis sa dagat, pati malaking dami ng gasolina at pataba, ay dumadaan sa Hormuz. Ayon sa United States Central Command, susuportahan nila ang operasyon gamit ang mga guided missile destroyer, mahigit 100 sasakyang panghimpapawid sa lupa at dagat mga sistemang walang tripulante at 15,000 tauhan. Pero hindi kasama sa misyon ang pag-escort malapitan ng mga barkong pandigma ng US. Inyulat ng American media na nananatili ang Navy ships sa paligid, handang rumesponde kung tatargetin ng Iran ang mga komersyal na barkong dumaraan sa kipot. Nagbabala ang Iran sa US Navy na huwag pumasok sa Hormuz at iginiit na ang ligtas na pagdaan ay dapat dumaan sa koordinasyon sa kanilang sandatahang lakas. Madalas batikusin ni Trump ang mga kaalyadong Europeo sa pagiging tagamasid lang. Ngayon, sinabi ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya na hindi malinaw ang plano ng US. Kung gusto ng Estados Unidos na muling buksan o handa ng muling buksan ang Hormuz, maganda iyon. Iyan ang hinihiling namin mula pa noon. Pero hindi kami sasali sa operasyon na gagamit ng puwersa sa balangkas na, para sa akin, ay hindi malinaw. Dumating ang Project Freedom habang patuloy pang nagpapalitan ng mga panukala ang Washington at Tehran sa posibleng kasunduan sa kapayapaan matapos ang digmaang sumiklab noong Pebrero 28. Ayon sa ulat, tinanggihan ni Trump ang alok ng Iran at tinawag itong hindi katanggap-tanggap